So yung good day sa lahat. Also na-mention natin nung last time mag-fishing tayo. So ngayon, mag-identify tayo ng mga kagamitan for fishing, no? So sa mga hindi nakaalam o sa mga first timer ay bibigyan ako ng mga idea ko ng mga tawag dyan. So number 1 na yung tinatawag na fishing rod. Ito yon, yung parang stick. So may iba't iba ako ditong mga rod, no? And then yung mga reels. So may iba't ibang reels, may spinning reels, may overhead reels. Ayan, so may mga maliliit pa na overhead reels and ganoon din sa mga spinning reel, no. So ayan, na-identify na natin kung anong tawag diyan. So ayan yung basic na tinatawag diyan and may mga specification yan and kung saan sila ginagamit. And may iba't ibang sila ng mga tali or mga line na nilalagay dyan and mga proper line dyan. So sa susunod, i-identify natin ang bawat specs ng kada rod and ang bawat ng setup and kung ano yung mga nilalagay dyan sa mga reels na yan na tinatawag. Ayan. So yun yung mga basic na dapat nyo malaman. So sa type naman ng mga rod, merong surf casting, shore casting, jigging, popping, trolling, pang maliit na mga isda, ultralight, medium light. So may iba't ibang mga ganun na mga specs para sa mga rod and reels. So may mga series na tinatawag sa mga reels. Kagaya niyan, 8,000 series, 5,000 series, 7,000 series. So sa overhead naman, I think wala silang tinatawag na kapareho ng spinning reels. Ayan, correct me if I'm wrong. And then, syempre, may ginagamit dyan ng mga hooks, lures, mga artificial na mga pangpae, no? So, ito, meron ako dito mga konting mga aparatos or mga accessories na basically ginagamit talaga sa pag-fishing. Ito yung pinaka-importante, dapat meron ka nito. So, isa to sa tinatawag na fishing plier. Matagal na to. 2 years na yata to. Ngayon. So, meron siyang dito sa loob na parang may kutsilyo siya dito. Ayan. Magagamit natin yan kapag naghiwa tayo ng mga bait natin or slice natin yung mga nahuli natin. And then, yung sa dito naman ay yan yung pang split ring ginagamit. Basta i-explain natin yan kung anong use yan sa susunod. At least, ma-identify muna natin kung ano yung mga basic tools na need natin kapag nag-fishing. Kung wala naman, pwede naman yung mga gunting, pero mostly ito yung ginagamit. Mura lang naman to, nasa 100 plus lang naman siya sa Shopee. And then, meron mga lures na tinatawag. So, ito yung sample ng trolling lures. So, yan, basta yun yung tawag na yan. And for use naman yan, ay sa malalaking isda, no? And then trolling siya. Trolling lure type siya. So, yan, explain natin din to sa mga susunod. Kung ano ba talaga yung use niya. So, ito naman yung itsura ng popping lure. Ayan. And then, meron tinatawag na metal or metal jig or jig. Ayan, meron siyang ganitong itsura. And luminous po siya kapag sa gabi pwede mo siyang gamitin. Umiilaw po yan na green. Yung mga puti dyan na kulay. Ayan. And then may mga jigging hooks din. Assist hook na dinanawa. And mayroong mga iba't ibang leader line. And ayan. Mostly ito yung mga pangmaliit na mga isda. Yung ginagamit doon sa mga line, sa mga main line, nilalagay sa pinakadulo. Kasi nga ito ay invisible line. Ayan. Para hindi makita ng isda, no? So ito na yung nilalagyan ng mga hooks for bait and weight na tinatawag. So may iba't ibang specs yan and haba. And mostly na ganito yung mga binibili. Mga Germans na yan. May isa pa ako dito, 6.0. And may sizing yan kung anong type na gusto mo na pang leader line. And then, anti-bite na tinatawag or pang malakasan na leader line. So ito yung steel wire na tinatawag na pang fishing din siya, pang malakasan. Yung parang tali na pero steel siya, na maliliit, na pang pating, pang barakuda, pang yung mga matatalim ng ngipin na isda. Ito yung para sa kanila. And then, ano pa ba? Hooks. Ayan, may size din. Ayan, napakalami natin hooks for bait. No? Ayan.
So, may iba't ibang klaseng namang hooks. May J-hook, may circle hook, may C-hook. Ewan ko, may iba pa. Ano pang? Treble hook. Ayan. Treble hook, ito yun. May tatlong ganyan. So, treble hook. Siya to sa trolling lure ko, yung kulay red. Ayan. Laki yung kanyang hook. And then, yung steel wire na sinasabi ko, ayan, nakalagay dyan. Pang malakasan for trolling. Ayan. So, may iba't iba pa tayo dito. Maliliit na mga dito, mga lures. So, ayan. Yan, parang dilis. Meron din tayo. At syempre, may pang popping lure. Meron din. Ito pa. And then, yung weights. Ayan. Or yung mga tingga. Dito, tinatawag sa amin tingga. Kasi yung tawag dito. Pero sa English naman ay mga weights. Para lumubog yung mga pain natin. So, nagagamit tayo nito. Ayan. So, may iba't ibang bigat din yan. 5, 10, 15, 20, 25, and up. So, iba't iba din yung mga setup. So, sa mga mabato naman, pag fishing, ay meron tayo ditong floater or I think bobber yung tawag. Pero sa akin, mas gusto ko tawagin na lang na floater kasi nga, ito ay hindi lumulubog as long na hindi masyadong mabigat. And dapat balance siya sa mga line mo na ginagamit. So, ginagamit talaga to para sa mga rocky fishing or sa mga mabato para hindi sumabit yung hook. So, isi-set mo kung gaano kahaba yung lubog ng leader line mo at ng hook para hindi sumabit. So, ito siya. And, makikita mo naman kung may isda kasi gagalaw to. Ayun. So, yan yung use niya. And, syempre, hindi niyo mawawala. Syempre, yung para sa bait natin na fresh bait or live bait. Ayan. So, air pump. And then, syempre, dito natin yan ilalagay sa bag na to. So, yung bag na to, mabibili nyo siya nasa 300 plus Shopee. Ayan, yung size niya. Ayan. So, for live bait naman. And then, pwede mo din to ilagay yung mga huli mo na maliliit as long na kasya siya. And then, yung tubig dito ay hindi hindi siya lumalabas yung tubig kapag nilagyan mo siya. So, waterproof siya. Ang tubig nandyan nasa loob. So, ito yung proper na bait or live bait na nilalagyan, no? And then, syempre, di mawawala yung upuan natin na collapsible. And then, yung rod bag. Collapsible to. Ayan. So, pwede mo siyang gawing upuan. Nakita niyo na to siguro sa mga videos or sa Shopee. Nag-trending kasi to for travel na mga chairs. Kaya nito 100 kilo. Umupo dito. Plastic, hard plastic siya. At mura lang. 100 plus lang to yung 180 ata yung bili ko dito. So yan, mostly na-identify na natin yung mga fishing gear na gagamitin. Sana makahuli tayo na marami. So matagal na ako nag-fishing pero hindi ako masyado nag-video kasi nga medyo maliit yung mga isda doon sa amin. So ngayon, dito naman tayo sa part na panay papunta ng tawag dito, mga papuntang Antique kasi doon mga malalim na siguro may possible na malalaki yung mga isda doon kasi nakita ko sa mga nakapost may mga swordfish pa nga na mga 400, 600 kilo para mga kalabaw yung mga size, grabe. Sa ano naman yun sa mga malalayo na ng part ng Antique. Ayan. Ayun sa mga marunong na and then may mga idea. Sa susunod na video, mag-identify pa rin tayo kung ano use na mga gamit na to or saan ginagamit sa mga susunod natin ng video. So, abangan nyo yan. And then, syempre, kapag nakapag-fishing tayo this week, syempre, sa pag-fishing kasi, tinatiming lahat sa high tide and then full moon or basta meron kasing chart yung pag-fishing para hindi tayo ma-zero sa pag-fishing. So, yun yung tandaan natin. So, hindi lang basta-basta na gagamit tayo dito and pumunta tayo sa dagat and mag-fishing. Okay na. So, timing and syempre buenas or lucky. Kung makahuli ka ng malalaki na mga isda. So, good luck sa atin and then sa inyo din. Sana magkaroon din kayo ng ganito. At least, ma-feel nyo din yung feel namin na pag-fishing nyo. So, yun lang. Sa susunod natin na video, sasama natin yung mga friend natin na walang alam sa pag-fishing, sasama natin sila. Papa-experience natin sa kanila kung ano yung na-experience natin sa pag-fishing. And then, tuturuan din natin sila kasi hindi pa sila marunong. So, yun lang sa video na to. See you again in another video. Peace.